itong si Brosas, itong si Castro, mga familiar names, no? At saka itong bobong-bobo, may gatas pa sa labi na si, ano pangalan niyan, Manuel. Ibig sabihin, congressman hindi marunong mag-Google? Ha? Isang congressman hindi marunong mag-surfing sa internet? Paano nalagay ang bobo na yan dyan? Tatanga-tanga naman eh. Mali-mali naman ang mga tanong. Bakit bibigyan pa natin ng why are we going to give dignity to these idiots? Na pagkatapos ng termino nitong si Francis Castro, pag nakita ninyo sa mall o nakita nyo naglalakad sa kalsada, babatukan nyo. Huwag naman huwag naman ganyan. Hindi tayo katulad nila, no? Na, mga convicted criminals to eh. Bakit ba hindi matanggal ang mga criminal na yan sa ating kamara? Bakit sila nakaupo pa? At bakit sila pa ang nauunang manggurgur? Sa buwatang Marcos at Romualdez to. Alam naman natin na si Speaker Romualdez ay nakipag blood compact na dito sa CPP, NPA, NDN. At yan ay nasa isang picture. I have a picture kung gusto nyo. Madadala ko sa inyo. Bakit naman ganito? Bakit naman itong si Brosas, itong si Castro, mga familiar names, no? At saka itong bobong-bobo, may gatas pa sa labi na si, ano pangalan niyan, Manuel. Akalain mo bang hindi alam niyan si Manuel na may puno pala ng Banahaw? At alam mo bang ipinipilit niya na ang Quago daw ay nagkakaroon lamang ng pugat sa loob ng butas na ng puno at sa ilalim ng lupa na nakita niya sa mga fairy tales, no? Ng mga Amerikano, sa mga children's reading books ng mga Amerikano. May isang taga Davao, ang apelido ay Kiambao, no? Nagpadala sa Facebook ng picture ng dalawang Quago, na ang nest, ang pugad, ay nakapatong sa sanga ng puno. So, bakit hindi? Ibig sabihin, congressman hindi marunong mag-Google? Isang congressman hindi marunong mag-surfing sa internet? Paano nalagay ang bobo na yan dyan? Dapat yan ibalik sa eskwela. Dapat yan nag-aaral ng visuals at nagpa-practice kung paano pag-Google. Tatanga-tanga naman eh. Mali-mali naman ang mga tanong. Bakit bibigyan pa natin ng why are we going to give dignity to these idiots? Bakit? Pera ng bayan ang ginagastos nila dyan. Sa panggugulgol nila through the use of parliamentary immunity nila. Nagtatago sila sa kanilang parliamentary immunity. Meron pa nung last hearing, yung kongresista ng Maynila, yung ang pangalan ni Atrasabante, ay nag-point of order pa na hindi raw pwede magtanong ang resource person sa panel of congressman. Congressman lang daw ang pwede magtanong. Saan nangyaring kabubuhan niya? Ako'y nagturo ng 6 na taon ng Robert's Rules of Order sa political science sa Sambeta. At provided you address your question to the presiding officer, provided you address your question to the chairman, you can ask any question because you are involved in a conversation when you are a resource person sa Congress. One way lang ba yan? Oo, hindi. At pag hindi nyo gusto ang sagot, babalatan nyo ng personal ang resource person nyo, iko-contempt ninyo, sasabihin nyo, pag nag-invoke ng right against self-incrimination, ay umiiwas. Ay mga buo mo pala kayo eh. Katulad ng mga kaso na nabibinbin na sa Korte Suprema man o Regional Trial Court,
Katulad ng issue ng mismong itong si Francis Castro, na mismong itong si Brosas, at itong si Manuel, yung kanilang kupula ng mga komunista, ang nagdulog sa Korte Suprema. Tapos, yung issue na nakapending sa Korte Suprema, itatanong nila sa hearing, hindi ba sub judice yun? Paano naman sasagutin ng Vice President yun? Baka, alam nyo kasi, yung contempt ng Senado, baliwala lang yan eh. Baliwala lang yan eh. It does not account to anything except temporary detention. Pero pag ikaw ay sinabjudice ng korte, hanggat hindi ka pinakakawalan ng buwes, ay mabubulo ka sa kulungan. Grabe nandun eh. Nasa jurisdiction na ng yung mga confidential funds ng hudikatura. Bakit dinidiscuss pa sa Congress? Sino ba kayo? At ikaw, saldi ko. Hinahamon kita. Humarap ka. Bakit mo ayaw ikaw ang chairman eh. Ikaw ang humarap dyan para malaman natin how transparency can also expose yung mga kaso laban sa'yo. Can you imagine ang chairman ng appropriation sa isang privilege speech ng isang senador, Joey Villanueva, kung inyong natatandaan, ay binuko na isang ang haba ng listahan ng mga demanda meron pa sa Bureau of Internal Revenue. Yan ang nilagay ni Tambaluslos na tagabantay ng ating kabal ng bayan, chairman of the Committee on Appropriation. Ano yan? Di inside job yan. Tapos sasabihin nyo, walang sabuatan Marcos at Romualdez. Manigas kayo. Hindi kami tanga. At in fact, marami na kaming ginagawa ngayon para mawala na kayo sa poder at bumalik na sa taong bayan ang gobyerno ng Pilipinas. Kaado, bago ko lang ipasa kay partner Admar at magpalabas din tayo ng panibago na namang mga videos. Dito sa pagsasalita ni Representative Rodante Marcoleta, alam naman natin kung sino si Congressman Marcoleta. Ano bang mensaheng ipinaparating nito lalo't he is representing a big organization, a big group? Mag-iingat sila dyan. Dahil although hindi yan sinasabi ni Caro Dante, ay back up yan ng pinakamalaking sekta dito sa Pilipinas. Pangatlo na lang siguro sa mga Katoliko at Muslim. No? Mag-iingat sila dyan. Baka hindi na sila babalik sa pwesto nila sa susunod na eleksyon. Si Marcoleta has very high moral ascendancy. Every time Marcoleta enters into a hearing, ako ay sumusubaybay. Bakit? Marami akong natututunan, hindi lamang sa batas, kundi sa kasaysayan ng batas at paglilitis at mga president sa Kongreso. Marami tayong natututunan. Never pa akong nakarinig ng kasinungalingang nagmumula kay Caro Dante. Kaya mag-ingat kayo dyan. He is an upright person and he is a man of God. I know that. Kaya yan, hindi nagsisinungaling at galit sa mga sinungaling, galit sa mga merong secret agenda. Kado, magandang umaga si Admar po ito. Meron na po ba sa ating kasaysayan na ipinauubaya ng isang ahensya ng gobyerno ang kanyang budget mismo na dito sa mga kongresista? And nakikita niyo po ba na walang mali dito sa pagpapaubaya na lang ni Vice President Inday Sara? Kasi nabanggit na niya na lahat, yun na yung gusto nila, yun na yung panukalan nila. And kung may gusto mang bawasan o alisin doon sa kanyang panukalang budget, pinauubayan na niya dito sa Kamara or sa Kongreso.
Well, yan ang test of ika nga, political savvy. Alam nyo, ang ating pangalawang Pangulo ay hindi lamang magaling na abogada, hindi lamang disenteng tao, hindi lamang diretso magsalita. But since siya ay lumaki sa isang political environment, she is street smart and has a lot of political savvy. Kaya nga, kung maaari lang, siya na sana mamuno sa bansang ito. Dahil ako sigurado, 101% na hindi bangag ito si Inday Sara. At siya ay respektableng tao. Okay, walang bahid. Okay, now, kung ikaw ay nasa isang iskinita at alam mo na pagliko mo ay may nag-aabang sa iyong mga masasamang tao, hindi ba ikaw ay iikot at maghahanap ng ibang paraan para lamang maresolba ang iyong pag-uwi o ang iyong gustong gawin? They have set a trap for the Vice President to possibly incriminate herself in some of the questions. No? Kaya, imbis na sagutin yung tanong na mali naman in the first place and out of order,